Hello guys, this is Tech Brixen and for today's video po, tuturuan ko naman po kayo kung paano mag-install ng Windows 10 at Windows Server 2012. So, let's start. First po natin gagawin is plug in po natin ng ating bootable flash drive. After nyan, i-power on na po natin ang ating system unit. At habang bumubukas po ang ating computer, ay magpindot po tayo sa ating keyboard ng kahit anong keys. Huwag lang po ang F2 or delete key para hindi po tayo umulit sa BIOS. At ayan, hintayin lang po natin siya mag-boot. Ayan, nakapag-boot na po tayo. Click lang po natin yung next and install now. At ayan, magka-pop up po ang Windows setup. If meron po kayong product key, ilagay nyo lang po dyan. If wala, click lang po I don't have product key. So yan, pumili lang po kayo ng gusto nyong Windows Edition. Ang gusto ko pong Windows Edition dito is Windows 10 Pro. And then click Next. After nyan, i-click lang po natin yung Accept License Agreement para makapag-next na po tayo sa ating next process. At habang nagbo-boot po ang ating computer, mag-click po tayo ng mga keys po sa ating keyboard. Wag lang po ang ESC and F2 para hindi po ulit maulit yung process. At ayan, successful po ang ating pag-configure ng BIOS. Then i-click po natin yung custom install. Sa pag-install naman po ng Windows Server ay same lang din po sa Windows 10 Pro na next lang po natin. And click install now. Ang pipiliin naman po nating Windows system po natin dito, operating system po natin is yung Windows Server 2012 R2 Standard Evaluation. Yan pong nasa pangalawa. Pagpa-partition naman po ng ating drive ay i-delete muna natin yung mga dating drives. Sa pagpa-partition po ng ating drives, pwede po tayong gumawa ng 2 or more partition. So click lang po natin ng new. Then sa ating partition po ngayon, gagamitin po natin ng 60-40 po na partition, meaning po 60 po sa isang drive at 40 po sa isang drive. At sa pagka-calculate po ng ating partition, kunyari 60% po ang isang partition nyo, i-times nyo lang po yon sa dun po sa inyong drive storage. Pag na-calculate na po natin, click next and okay. Pag gagawa naman po na isa pang drive, click new po ulit. Then nakita po natin dyan yung titirang storage po natin. Then
Yun po ating 40%, then apply. Huwag po natin kakalimutan yung dalawang drive is format po natin. Sa pinakamalaking partition po na ating nagawa, dun po tayo mag-i-install ng ating operating system. And click next. Para po mas mabilis po ang ating process, i-click po natin ng key shift at F10 para lumabas po ang CMD or command prompt. Sa ating command prompt, i-type lang po natin ang task mgr. Click enter at lalabas po ang task mgr. Then puna po tayo ng process, i-click po natin ng setup exe, right click and set priority to high. Dalawa po yan. So setup exe, then right click, set priority to high. Ang purpose po niyan is para po mapabilis ang process po ng ating Windows installation. Mag-wait lang po tayo ng mga ilang minuto para po matapos ang Windows installation. Pag nag-finish na po, tanggalin na po natin ang USB flash drive, bootable flash drive sa ating system unit para po hindi umulit ang process. At ayan, successful po ang Windows installation. At pag-set up naman po ng ating Windows 10 Pro, use Express settings po. Pwede nyo pong i-click yung customize is want nyo po i-customize ang anyong Windows setup. If gusto nyo naman po magmadali, use Express settings. Then mag-wait na lang po tayo ng couple minutes. After po nyan, mag-create naman po tayo ng account pa sa ating PC. Maglalagay po tayo ng ating username. And then, kayo na po bahala kung maglalagay po kayo ng password o hindi. Ayan, successful na po natin na-set up ang ating system unit sa Windows 10 Pro. Sa pag-set up naman po ng Windows Server, ilalagay lang po natin yung password po na gusto natin. And then press key Control, Alt, tsaka Delete para po ma-re-enter po natin ang ating password.
At ayan, successful po nating na-set up ang ating Windows Server R2 2012. At ang huling step na ating gagawin is pag-install po ng drivers at application software. Sa pag-install naman po ng drivers po natin, gagamit po tayo ng Snappy Driver. Then click po natin yung SDI, then yes. After nyan, magka-pop up na po ang ating Snappy Driver, allow access, then select all, and click nyo po ang install. So, habang nagka-process po ang ating drivers, pwede na po tayo mag-install ng ating mga application software. Kagaya po ng PDF Reader, USB Vanguard, VLC, Media, and WinRAR. Hintayin nyo ako wait lang, hintayin mo ako biluan. So ayan, tapos na po ang Windows installation, drivers installation, at application software installation. Last po natin gagawin, kailangan po nating i-restart ang ating system unit para po ma-apply po ang ating mga drivers na install, and then huwag po nating kakaligtaan sana na tanggalin po ang ating USB after po ng Windows installation para po hindi po maulit ang mga process. So ayun lang po, sana may tutulan po kayo ngayong araw. Thank you.